Ano ang nasusulat sa Biblia patungkol sa sex? Disclaimer lamang po, ang susunod kong itatopic ay for adults only. Kaya viewer discretion is advised. Ang sex ay dinisenyo ng Diyos upang ang mga tao ay magparami at punuin ang daigdig. Ito ay sagrado at tanging ang mag-asawang lalaki at babae lamang ang dapat na gumagawa nito. Sad to say, ay binaboy po ni Satanas ang pagiging sagrado ng sex. At ang mga ito ang halimbawa ng sexual acts na sinful ayon sa Biblia. Una sa listahan ay ang anumang sex ng magpartner na hindi kasal. Ikalawa, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ikatlo, ang sodomy o anal sex, whether sa babae o lalaki ito gagawin. Ikaapat, ang pakikipagtalik sa kapamilya o malapit na kapag-anak. Ikalima, ang pakikipagtalik habang may regla ang babae. Ikaanim, ang anumang hindi natural sex acts gaya ng panonood ng porno, paggamit ng sex toys, group sex, rape, pagiging sadista, pakikipagtalik sa bata, pakikipagtalik sa bangkay, pakikipagtalik sa hayop at iba pang uri ng kalaswaan. Para sa mga nagtatanong, kung kasalanan ba ang oral sex sa pagitan ng mag-asawang lalaki at babae, ay wala pong eksaktong verse para rito sa Biblia, kaya hati ang opinion ng mga Kristiyano tungkol dito. Para sa ilan, ang oral sex ay kasalanan at maihahalin tulad sa sodomy dahil hindi ito natural. Ang ari kasi ng lalaki ay nilikha para lamang sa ari ng babae, hindi para sa bibig o puwet. Gayon din naman ang ari ng babae, hindi ito nilikha para sa dila o daliri. Para naman sa ilan, ang oral sex ay foreplay lamang at kailangan itong gawin bago ang mismong sex upang maging lubricated ang ari ng babae at hindi siya masaktan sa penetration at upang tumigas ang ari ng lalaki at may pasok niya sa ari ng babae, lalo na kung ang magpartner ay medyo may edad na at marami ng sakit gaya ng hypertension, diabetes, at erectile dysfunction. Anyway, ang ma-advise ko lamang sa inyo ay pag-usapan nyo munang magpartner ang topic na ito at humiling kayo ng discernment mula sa Diyos. Then, kung labag ang oral sex sa inyong konsensya, ay mas mabuting huwag nyo na lamang itong gawin. May mga Kristiyano rin na naniniwala na ang pakikipagtalik ay dapat lamang gawin for the purpose of procreation o paggawa ng anak. So, para sa kanila ay hindi dapat mag-sex ang mag-asawa kung ito ay gagawin lamang for the sake of pleasure. Para rin sa kanila, tanging missionary position lamang daw ang allowed. At ang anumang sexual position maliban dito ay sinful at ikapapahamak ng tao sa impyerno. Parang masyado na atang extreme ang ganitong paniniwala. Kaya again, use discernment na lamang po at huwag gagawa ng anumang labag sa konsensya. Para sa akin, ang sex ay niloob ng Diyos na maging enjoyable para ma-motivate ang mga tao na magparami. Dahil kung hindi enjoyable ang sex, ay malamang katagal ng extinct ang lahi ng mga tao. Ang happy sex life ang isa sa mga faktor para magtagal ang pagsasama ng mag-asawa. Kaya huwag ninyong ipagkait ang sex sa isa't isa. Maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong wag munang magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa panalangin. Ngunit pagkatapos ay muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sex ay ginagawa ng mag-asawa bilang tanda na mahal nila ang isa't isa. At kung mahal mo talaga ang iyong asawa, ay gagawin mo ang lahat para lumigaya siya. At kung siya lang talaga ang mahal mo, ay iiwasan mo ang tukso na makipagtalik sa iba dahil ayaw mong masaktan ang kanyang damdamin. Kung sakali man na ang inyong asawa ay nagtatrabaho sa malayong lugar at hindi kayo makapag-sex, ay hindi po advisable na mag-phone sex kayo. Dahil sa technology ngayon, napakadali na pong ma-hack ang ating mga account at baka kumalat pa ang inyong video. Tandaan, habang nasa katawang lupa pa tayo, ang tukso ay laging lalapit sa iyo.
kaya dapat mo itong takbuhan. Gaya ng ginawa ni Joseph sa asawa ni Potiphar. Anyway, para naman sa mga nagtatanong kung kasalanan ba ang pakikipaghalikan sa kasintahan, ay wala rin pong eksaktong Bible verse para rito. Kaya ang may papayo ko lang ay mas mabuting iwasan nyo na lamang ito hanggat hindi pa kayo kasal, dahil baka matempt kayo na gawin ang premarital sex. Para naman sa mga nagtatanong kung kasalanan ba ang pakikipagtalik sa buntis na asawa, ay wala rin pong eksaktong berso tungkol dito. Ngunit, medically speaking ay hindi po ito advisable, lalo na kung masailan ng pagbubuntis ng babae, dahil baka makaapekto ito sa pagkapit ng bata. Speaking of pagbubuntis, marami rin ang nagtatanong kung kasalanan ba ang contraception o family planning dahil sa nangyari kay Onan. Ngunit kung susuriin nating maigi, binawi po ng Diyos ang buhay ni Onan hindi dahil gumamit siya ng withdrawal method, kundi dahil sinuway niya ang utos ng Diyos tungkol sa levirate marriage. Kaya use discernment po for this topic. Dahil kung hindi kayo gagamit ng family planning, ay dadami ng dadami ang inyong anak at baka hindi nyo sila kayang buhayin. Share ko lang, noong 80s pa ako, ang akala ko noon ay hindi ko kayang mabuhay ng walang sex. Kaya noon ay lagi akong naghahanap ng makakapartner sa mga dating apps. At dahil sa pagka-addict ko sa porno at sex, ay naranasan ko rin sumali sa group sex, magbayad ng prostitute at magpa-extra service sa masahista. Ngunit tunay ngang walang imposible sa Diyos. At ang dating porn at sex addict noon ay 4 years ng porn free at celibate ngayon. Kaya para sa mga kagaya ko noon na nag-i-struggle sa pornography at pagka-addict sa sex, ang pinakamabisang panlaban lamang talaga dyan ay ang pagkatakot sa Diyos. Makakatulong din ang pagpapasting at pagpapakabisi sa mga makabuluhang gawain. Nang sa gayon ay hindi mo maisip na manood ng porno at mawalan ka ng lakas na makipag-sex dahil sa pagod. Tandaan, sa bagong langit at lupa ay wala na pong sex dahil magiging kagaya na po tayo ng mga anghel na hindi naman kailangan magparami. So dito pa lang sa lupa ay dapat sanayin natin ang ating mga sarili na huwag idepende sa sex ang ating kaligayahan. Dahil ang tunay na kaligayahan ay tanging sa Diyos lamang matatagpuan. Maraming salamat sa panonood at God bless you.